sugatan, nagdurugo, nanghihina. Sino ang hindi tila kinukurot ang puso kapag nasilayan? Ang imahe ng Jesus Nazareno. Ang naghihirap na larawang ito ni Jesus, hindi lang inaalaya ng dasal ng napakaraming mananampalataya sa bayan ni Juan, kundi taos-puso ring kinakapitan para humugot ng pag-asa. Ayan kay Pedrong Biehenan, may sakit na kakaratay. Pero kung may itinuturing na OG o orihinal na imahen ng Jesus Nazareno, yan marahil ang daang taong imahen ng Jesus Nazareno ng Quiapo. Hindi lang ang bayan ni Juan ang namamangha sa pagpapakita ng debosyon sa Poong Nazareno ng Quiapo. Pati ang buong mundo ay pigil hiningang naghihintay kung anong oras matatapos ang napakahaba at napakatagal na traslasyon ng Poon. Salya! Salya Bakanan! Pero kung tutuusin, hindi ang traslasyon ang pinakamahalagang pagdiriwang sa pagpaparangal sa Jesus Nazareno, kundi ang isa sa pinakabanal na araw para sa simbahang Katolika, ang Biyernes Santo. Sapagkat sa krus, ipinakita ng Panginoon, mahal na mahal niya tayo. Kung kailan ang tanyag na imahe ng Jesus Nazareno ng Quiapo ay inilalabas din sa simbahan sa isang taimtim na prosesyon. Sa pagsisimula ng Semana Santa ngayong taon, alamin natin ang iba pang kwento, kasabay ng mga bulong na dasal sa imahe ng paghihirap at pagpapasakit ng Panginoong Jesus na tila bapasan din ang krus ng bawat Pilipino. Pero ang dalawang unang imahen daw ng Nazareno sa bansa, may pangmayaman at may pangmasa. Ang original image na dumating dito noong 1600s, galing sa Mexico, yan yung tinatawag noon, Nazareno gwapo, Nazareno ng mayayaman. Marahil ay narinig nyo na ang kwentong tila na chap-chap o pinaghati-hati raw ang orihinal na imahen ng Poong Nazareno ng Quiapo. Pero alam nyo ba ang dahilan at nasaan na ang iba't ibang bahagi nito? Ang bihis ng Senyor hindi lang basta isang obra, kundi bunga rin ng pamamanata at ng isang himala. At tuluyan po akong gumaling araw ng Biyernes Santo. Sa makasaysayang bahay na Pil Bautista sa Quiapo, hindi lang mga katipunero ang namalagi. Minsan din daw naging tahanan ng Poong Nazareno ng Quiapo. At muli ring umalingaw-ngaw ang himig ng pabasa. Ang tradisyon ng pamamanata tuwing Semana Santa sa Quiapo, buhay na buhay rin sa mga pakaridad. Mga kwento ng tradisyon, pamamanata, at Semana Santa sa Quiapo. I wonder bakit nga ba may malalim na debosyon ang bayan ni Juan sa Nazareno ng Quiapo. Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Tuwing Biyernes, matik na magsisimba sa Quiapo ang mga deboto. Walang mintis dahil bahagi ito ng pamamanata sa Poon. Pero minsan sa isang taon, tuwing ika-9 ng Enero, milyon-milyon ang dumadagsa sa Quiapo para makiisa sa traslasyon ng Poong Nazareno. Pero ang imahe ng Nazareno sa traslasyon, hindi raw ang pinakaunang imahe ng Nazareno sa bansa. Mula Mexico, dinala sa Pilipinas ang unang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno noong 1600s habang nasa pananakop pa tayo ng Espanya. Ang Nazareno is an image of Jesus Christ carrying a cross galing sa Mexico, dala sa Pilipinas. So ang alam natin,
typical of a religious image na galing sa Mexico, dinadala through the galleon. Kasi hindi madali ang magbibiyahe galing Mexico papuntang Pilipinas. Unang iniluklok ng imahe ng Jesus Nazareno sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa loob ng Intramuros na pinangangasiwaan ng mga paring Agustino Recoleto. Ang original image na dumating dito noong 1600s, galing sa Mexico, dalawa ang pangalan niya noon. Tinatawag siyang Nazareno Guapo, Nazareno ng mayayaman. In fact, we have records na yung original na Nazareno, ang kanyang sandalyas is made of silver. Ang kanyang corona at ang kanyang potensyas are made of gold and with gems. Sa mga sumunod na taon, isa pang imahe ng Jesus Nazareno ang dinala sa Intramuros ng mga Recoleto. Dahil nasa Intramuros noon ang dalawang imahen, hindi raw ito ma-reach ng mga karaniwang Pinoy. Ang Intramuros is only for the Spaniards. Yung mga Spaniards na galing doon sa Espanya at yung mga Spaniards na ipinanganak dito sa Philippines. Kaya noong 1780s, nagpasya ang Noy Arsobispo ng Maynila na si Basilio Sancho na ilipat ang pangalawang imahen ng Jesus Nazareno papuntang Quiapo. Tila pag-aadya naman na nailipat ang isang imahen ng Poong Nazareno sa Quiapo. Dahil nang bombahin ang Intramuros noong World War II, isa sa tuluyang nawasak ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino, kasama ang imahe ng Jesus Nazareno tinatawag na Guapo. Di tulad ng nawasak na Nazareno na nakapaling sa kaliwa ang mukha, ang imaheng natira sa Quiapo, nakadiretso ang mukha at bahagyang nakatingala. Itong Jesus Nazareno natin, nandyan, is dignified. Yes, He is suffering, but with all the dignity. Ang Filipinos is so concerned with our dignidad. Yes, we are poor, pero we are dignified. Mula noon, lumago ang debosyon ng mga Pilipino sa Jesus Nazareno ng Quiapo na 3 beses lang inilalabas ng simbahan sa pagtatapos ng taon, tuwing traslasyon at kapag Biyernes Santo. Pero mga ka-wonder, huwag malito ha. Bagamat ang Quiapo Church ang nagsisilbing Basilica Minor at pambansang dambana o National Shrine ng Jesus Nazareno, ang patron talaga ng simbahan ng Quiapo ay si San Juan Bautista na pinsan ni Jesus. Sa Plaza San Juan, matatagpuan niyo po ang napakalaking, para ka nasa Colosseum nito, sa Rome. So, JB, ito ay made of bronze? Opo. Made of bronze, kailan inilagay ito? Siya po ay parang naipakilala na isang representation ni San Juan Bautista noong 2015 po. Juan Yung de iba po Bautista. talaga, parang nagugulat sila na si San Juan pala yung patron ng Quiapo. Oo. Pero dahil sa mga buhay na patotoong milagro raw ng Jesus Nazareno, mas umigting ang pagdedebosyon sa poon. Viva po ang Jesus Nazareno! Pero makalipas ang ilang daang taon, kumusta na kaya ang mismong ima? Kasabay ng paglaki ng debosyon sa Jesus Nazareno ng Quiapo, iba't ibang kwento rin tungkol sa imahen ang lumaganap. Dahil sa kulay nito, minsan din itong tinawag na Black Nazarene o itim na Nazareno. Nasunog daw ito kaya nang itim, pero may totoong paliwanag tungkol sa kulay ng imahen. Gawa raw ang imahen ng Jesus Nazareno ng Quiapo sa kahoy mula sa puno ng mesquite, isang native na puno sa Mexico. Ang kahoy talaga pag tumanda, umiitim. Based on a photograph na meron tayo ng existing itong Jesus Nazareno nandyan sa Quiapo, hindi talaga siya ganyan kaitim. Meron siyang pintura, medyo may pagka-brownish siguro, pero hindi talaga itim na itim. Kaya nga ngayon, hindi na siya pinapatawag ng simbahan ng The Black Nazarene. Sa mga mystery drama fan, ito na ang sagot sa tanong ng bayan. Ang orihinal na katawan ng Nazareno, hinati pala sa 3. Wanda, ito pong imahe na ito ng Poong Nazareno, ito po yung ginagamit pag traslasyon. Inilalakad mula Quirino Grandstand
hanggang makabalik po dito. Original dito ay ang kanyang, Katawan po. ang katawan mula saan? Mula po dun sa pinagdudugtungan po ng ulo sa upper Dito? body po hanggang sa baba na po yun. Hanggang sa buong katawan. paa. Viva Señor Jesus Nazareno! Viva! Viva Señor Jesus Nazareno! Nito lamang nakaraang Enero, tinatayang nasa 9 na milyong deboto ang nakiisa sa traslasyon na inabot ng halos 31 oras. Ang pinakamahaba sa kasaysayan. Ano naging dahilan nun? Nagka-problema po at naputol po yung lubid. Tapos nagka-problema na rin po yung isa sa mga gulong nung tumama po sa mga gutter sa Sa mga gilid. gutter. So punta naman natin kung nasaan yung imahe na nakalagay naman doon, yung ulo. Opo, yun po yung tinatawag na pahalik. Ang imahe ng pahalik at ang puong nasa gitna ng altar, maaari itong lapitan ng mga deboto at punasan ang mga paa nito. Tawag po dito ay pahalik. Dahil, yan, pwede nyo kung halikan itong, yung paa, itong imahe na to. Kung tititigan ang mukha ng Nazareno, mapapansin ang tila sugat sa kaliwang pisngi. Ang haka-haka ng ilan, may dagtangka raw sa imahe ng Nazareno. In 1980s ata or 1990s, pinapaniwalaan na parang may somebody bumaril or nag-slash sa image ng Nazareno. So, it is an effect of violence done towards the faith para sa pananampalataya, pero dinaan sa imahen. Ay ikatlong bahagi ng orihinal na katawan ng Nazareno, ang kamay ng poon na nasa opisina ng simbahan. Mas mahigpit daw ang pagbabantay sa orihinal na kamay ng Jesus Nazareno. Hindi basta pwedeng kumuha ng larawan o video nito. Pero bakit nga ba kinailangan pang paghiwa-hiwalayin ang orihinal na katawan ng poong Nazareno ng Quiapo? Kung sakaling magkaroon ng insidente or may masunog, may madali pong maililigtas Na original part. Mystery solved, mga ka-wonder! Sa simbahan ng Quiapo, nakilala namin ang deboto ng Nazareno na si Tatay Boy. 7 taong gulang daw siya nang magsimulang mamintuho sa Nazareno ng Quiapo noong 1953. Kasi yung father ko nung wala pang gera, nasa Quiapo na, nagsiserve na rin doon. Tapos sa lolo ko, Spanish era pa, member sila doon, yung Copradia. Hanggang lumalaki ko, parang naano ako doon sa simbahan. Maski nakapagtrabaho ko, hindi na ako umalis doon sa simbahan. Dekada 60 pa raw ay nakasampa na ng andas ng Nazareno si Tatay Boy. Pero na magkaedad, namamalagi na lang siya sa Quiapo para paglingkuran ang Nazareno sa pamamagitan ng paglilinis at pagbibihis dito. Kasalukuyan mo namin, nililinis ang imahe ng mahal na poong Nazareno. Imahe na nagpupunta na iba't ibang probinsya, hinihiram ng mga parokya sa ganung bayan para yung hindi makapunta ng Maynila, yung Nazareno dumadalaw sa kanilang lugar. Sa higit 7 dekadang debosyon ni Tatay Boy, may malaking parte raw ito ng kanyang buhay na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Ang imahe ng poong Nazareno ng Quiapo, inilalabas sa kanyang dambana para iprosesyon sa Biyernes Santo. Kahit larawan ito ng paghihirap at pagpapakasakit, kailangan itong bihisan ng maganda. Jesus Nazareno kasi is always related to the passion and death of our Lord. There are 2 colors kasi related to that. It's always the violet, but also kasama din yung pula. Sa simbahan ng Quiapo, isang sagradong ritual ang pabihis Ibuhos mo ang iyong pagbabasbas sa damit na ito. o pagbibihis sa poong Nazareno. Ang Poong Jesus Nazareno ay binibihisan kapag mayroong mga mahalagang araw na piyesta ng Panginoon. Ito rin ay muli pasasalamat ng mga deboto. Ito yung paraan kung saan nila makikita, nagbibigay pag-asa sa kanila.
Sa isang sulok ng Maynila, matatagpuan ang aristokrata dekorasyon sagrada. Ang bawat damit ng Poong Nazareno ng Quiapo na gawa nila, bunga raw ng isang malalim na debosyon. I wonder, gaano ba katagal ginagawa ang detalyadong damit ng Poong Nazareno? Mga 3 buwan kung synthetic thread. Pero kung gold thread, minsan inaabot kami ng 5 months. Kailangan sa malayo, sa malapit, maganda tignan ng senyor. Ang panata ni JC na pananahin ng damit ng Nazareno, bunga raw ng isang himala. Nagkaroon ako ng cranial nerve neuritis, pamamaga ng isang ugat na dapat sa utak, pero tumama sa mga mata. Doble na yung paningin ko, tumabingi na yung mukha ko. Isang gabi, nagdasal ako sa kanya. Sabi ko, mahal na senyor, marami pa akong tatapusing proyekto sa iyo. Buhay na totoo raw ang kanyang buhay sa mapaghimalang Poong Nazareno. Patutuloy kong milagro kasi isang madaling araw, nagising na lang ako. Nakakalakad na akong mag-isa papunta sa banyo na hindi ko na ginagawa yun. May tumabi sa akin sa kama ko, haba ang buhok na nakakulay maroon. At tuluyan po akong gumaling araw ng Biyernes Santo. I wonder, sa dami ng damit ng Nuestro Padre ng Quiapo, saan kaya napupunta ang nagamit na nito? Ang mga damit ng Poong Nazareno itinuturing na relic o banal na alaala. Ang ilan maingat na itinatago sa simbahan ng Quiapo. Ang iba naman ipinamimigay sa mga simbahang may malalim ding debosyon sa Poong Nazareno. Tulad ng simbahan ng San Roque sa Samar, nakilala ring Diocesan Shrine of Nuestro Padre Jesus Nazareno sa kanilang lalawigan. Paniwala kasi ng mga deboto, kung malayo sa Poong Nazareno, ang Senyor mismo ang bibisita sa mga mananampalataya. Isang bahagi ng Poong Nazareno ng Quiapo na naglalakbay para magbigay pag-asa sa mga tunay na nananalig sa Kanya. Ang bahay na ito sa kahabaan ng Kalye Bautista sa Quiapo. Agaw pansin, hindi lang dahil tila na paglipasan na ng panahon, kundi maging sa makukulay na kwentong nananahan dito. Sa makasaysayang bahay Nakpil Bautista na nirahan ang mga revolusyonaryong sina Julio Nakpil at Gregoria de Jesus na byuda ni Andres Bonifacio. Dito nagpupulong yung mga revolusyonaryo, mga tiponero, mga ni Andres Bonifacio. Place of social confluence talaga yung bahay Nakpil Bautista. Pero ang hindi alam ng marami, bukod sa mga katipunero, minsan na rin daw tumira rito ang Poong Nazareno ng Quiapo. Yung gera, panahon ng Hapon, dito siya tinago. And dito din siya dinadala kapag madaling araw bago yung pista ng January 9 para i-restore, ayusan, bihisan. Mahalaga yung bahay Nakpil sa Quiapo. Muli ring binubuhay ang ilang tradisyon tuwing Semana Santa sa bahay Nakpil Bautista. Kaya muli silang nagsasagawa ng pabasa. Si Jesus ay binati namin, Isip kami ng paraan na bukod sa pagsalba sa bahay physically, kailangan din nating isalba yung mga hindi natin nahahawakang pamana, yung intangible heritage. So isa yon yung oral tradition pag Semana Santa, which is yung pabasa. Itong Panginoon natin, madlang tao'y umuwi rin. Kung tutuusin, bago man daw tayo nasakop ng Kristyanismo, malaking bahagi na raw ang pag-awit sa buhay ni Juan mula sa mga pagdiriwang hanggang pagluluksa. May mga chants din in the past sa mga katutubo natin. Sa Ifugao, may hudhud. Ito yung mga mournful chants. Sa Benguet, may bangil. Pero dahil sa pinapractice pa natin ngayon, nire-replicate niya yung bayanihan, yung tulungan, yung samahan. Ito si Jesus na poon, pagod ay walang kauko.
Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga berso ng pasyon, may isa pang tradisyon sa Quiapo, hindi lang tuwing Semana Santa na buong puso nilang itinataguyod. Ang karidad o masaganang pakain para sa mga deboto. Sa katahimikan ng dilim, habang mahimbing pa ang malaking bahagi ng Maynila, abala na sa pagluluto ang mga volunteer ng simbahan ng Quiapo. Tuwing Huwebes kasi, misyon nilang magpakain sa mga nangangailangan, na tinatawag din nilang I Thursday. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang layunin nito ay hindi lang magsilbing parang isang feeding program na kagaya ng iba't iba, binibigyang halaga din na ang uhaw, ang gutom na nais na matugunan dito sa I Thursday ay uhaw at gutom din para sa karanasan sa Diyos. Kilala ang gawaing ito noon bilang karidad. Kahit sino basta nagugutom, pinakakain. Ganyan din daw ang paniwala ng matagal ng deboto ng Nazareno at volunteer ng simbahan ng Quiapo na si Jenny. Mga 15 years na akong nag-volunteer ng Quiapo. Dito sa ang karidad naman is magti 3 years na ngayong March 23. Higit sa obligasyon, ang pagiging volunteer ni Jenny ay paraan daw niya ng pasasalamat. Ang tunay na kayamanan ay hindi raw nasusukat sa kung ano ang laman ng bulsa, kundi sa kung ano ang kayang ibahagi sa iba kahit naghihirap din. Kumbaga hirap man kami sa buhay, mayroon pang mas higit na nangangailangan. Kahit nasabi mo nang yung ibibigay namin oras lang, napakahalaga na nakapag-share ka sa iba. Kapag napasyal ka sa Quiapo ngayong Semana Santa at nakita mo ang imahe ng Jesus Nazareno, mabuti sigurong tanungin mo rin ang iyong sarili. Kaya ko rin bang pumasa ng krus para sa iba? Mahirap di ba mga ka-wonder? Pero sa bawat kamay na pilit na umaabot sa poon, bukod sa malalim na debosyon at pagsunod sa mga tradisyon, ang pagsasabuhay ng misyon ng ating Panginoon, ang nais ituro sa atin ng imahen ng Jesus Nazareno. Amen. Ang pananampalatayang may kakambal na pagkilos. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo rin po ang aming mga social media accounts. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Kasagutan. I Wonder.